Ako'y 10 taong gulang noong lumipat si Lola sa amin. Mga 6 na buwan na ang lumipas mula nang pumanaw si Lolo at kung iisipin ko ngayon, marahil ay nalulungkot na siya sa malaking bahay nila. Mag-isa na lang siya roon, ang tanging kasama ay lungkot at alaala. Kaya kahit may kaunting pagtutol si Mama, pinatuloy siya ni na Papa. Ako? Wala akong tutol, wala ni isa. Si Lola ay maingay, masayahin, at mahal na mahal ko siya. Palagi siyang may dalang mga matitigas na candy at binibigyan niya ako sa tuwing magkikita kami. Siya rin ang unang-unang kumakampihan ako kapag napapagalitan ako. Pero ang pinakapaborito ko sa lahat ay ang mga kwento niya. Napakarami niyang kwento tungkol sa pagkabata niya noong 2 digmaang pandaigdig, tungkol sa mga kalokohan nila ng mga kaibigan niya sa baybayin noong inilikas sila. May malulungkot na kwento, nakakatuwa, puno ng pakikipagsapalaran. Pero ang paborito ko sa lahat ay ang nakakatakot na kwento niya. Marami siyang ganun. Sabi niya, nung kabataan niya, nakikigamit siya ng Ouija board kasama ang mga kaibigan. Tarot cards, panghuhula, mga ganyan. Karamihan sa mga kwento niya, tinatawanan ko lang, tapos nakakalimutan din agad. Pero may ilan na talaga namang nakakapangilabot. Tandaan mo, 10 taong gulang lang ako noon. At si Lola, aba, marunong talagang bumuhay ng istorya. Pinapatay niya ang ilaw sa kwarto ko. Kaya't ang liwanag mula sa buwan lang ang nakikita sa likod ng kurtina. Dahan-dahan siyang lalapit. Sapat na para makita ko ang kulubot sa mukha niya at maamoy ang candy sa hininga niya. Sapat na para ang malalim niyang asol na mga mata ay tumitig ng diretso sa akin. Siguro ay nagdulot siya sa akin ng mga bangungot sa ilan sa mga kwentong iyon. Pero ngayon, makalipas ang ilang taon, iisa na lang ang naaalala ko. Isang kwento lang ang nanatili sa isip ko. Ang kwento tungkol sa shower. At kay Ginoong Mahahabang Daliri. Ikinuwento sa akin ni Lola si Ginoong Mahahabang Daliri isang gabi. Matapos kong itanong kung bakit gusto niyang maligo sa bathtub. Gustong-gusto ni Lola ang pagbabat. Magtatagal siya roon, magsisindi ng kandila at insenso, at humuhuni habang nakababad hanggang sa lumamig ang tubig. Naiinis si Mama. Pero nang tanungin ko kung bakit ganun siya katagal sa bath, ang sagot niya, alam mo, tayong mga mas sensitibo sa ilang bagay, kailangan talaga nating maligo sa bath. Seryosong sabi niya habang lumalapit sa kama. Hindi ako pwedeng magtagal sa shower. Delikado. Tinitigan niya ako gamit ang malamig niyang asul na mga mata. Hindi siya nakangiti. Alam kong isa na naman iyon sa mga nakakatakot niyang kwento. Napangiti ako sa kilig, sabay takip ng kumot sa baba. Bakit po delikado, Lola? Lumingon siya ng kaunti sa bintana, parang hinihintay kong tanungin pa siya. Tumigil siya para sa efekto, tumaas ang pintig ng puso ko. Delikado lang yan kapag pinikit mo ang mga mata mo ng matagal. Lalo na kapag lagpas 10 segundo. Ano pong ibig niyong sabihin? Bakit? Alam mo yung laro niyo sa playground? Yung may isa sa inyong nakatalikod, tapos lalapit yung iba habang hindi siya nakatingin? Tumango ako. Tumango rin si Lola. Eksakto. Ganun din yan sa shower kapag nakapikit ka. Ganun yun kay Ginong Mahahabang Daliri. Nanginig ako. Sino po si Ginong Mahahabang Daliri? Huminga ng malalim si Lola. Parang pinagsisisihan niyang nabanggit niya ito. Tumalikod siya, tapos muling tumitig sa akin halos bumulong. Walang nakakaalam, eksakto. May nagsasabi na isa siyang nilalang na naaakit sa init at amoy ng katawan natin sa shower. Yung iba naman, demonyo raw na nakakatawid sa mundo natin sa pamamagitan ng singaw. Bakit po hindi pa natin siya nakikita? Lumapit si Lola. Hindi sinagot ang tanong. Huwag mo na yang isipin, anak.
Basta't sundin mo lang ang mga batas, ligtas ka. Anong batas? Basta sa shower, huwag mong ipikit ng matagal ang mata mo. 5 segundo ayos lang. 10 medyo pwede pa. Pero lampas doon, ano pong mangyayari? Kapag lumampas ka ng 15 segundo, baka maramdaman mo na may ibang presensya, na may nakatingin. At kung mas matagal pa, baka makarinig ka na rin. Ano pong maririnig ko? Yung mahihinang tap-tap-tap ng mga daliri sa salamin. Yung kumakatok na mga daliri sa pinto ng shower. At kapag narinig mo yon, sa ngalan ng Diyos, mangako ka sa akin. Anong pangako po? Mangako kang hindi mo bubuksan ang mga mata mo. Halos hindi ako nakatulog nung gabing yon. Tuwing ipipikit ko ang mata ko, iniisip ko na may mukha sa labas ng bintana ko. Nakatitig. At nang makatulog ako, puro bangungot. Buong linggo, mga matang nakalutang sa dilim. Mga daliring mahahaba, dahan-dahang humahaplos sa balat ko. Pero ang pinakamasaklap, ang shower. Tuwing magsa-shower ako, hindi ko mapigilang maalala ang sinabi ni Lola. Hindi ko na magawang ipikit ang mga mata ko ng matagal. Tuwing tumatagal na ang pagpikit ko, nararamdaman kong may presensyang kakaiba. Minsan,